Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Aina Isa at ako po ay kabilang sa pangkat etnikong Tausug. Ang mga Tausug po ay sinasabing nagmula ang mga ninuno sa Holosulu. Ang mga ninuno ko naman po ay nagmula sa Tungkil, Holosulu. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang ilan sa aming mga kultura na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin namin. Ako po ay Tausug at ako po ay isang Muslim. At ang mga Tausug po ay kabilang sa mga relihiyosong mga Muslim sa Mindanao. Bilang isang Tausug, pinapahalagahan po namin ang katuruan ng aming pananampalatayang Islam. Kami ay nagsasagawa ng salah o sambahayang 5 beses sa isang araw. Kami ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa loob ng isang taon. Kami ay magsasagawa ng Hajj sa Mecca kung kami ay mabibigyan ng biyaya ng Panginoon na magkaroon ng labis-labis na pera. Sa pang-araw-araw na kultura at ginagawa namin sa bahay ang pagluluto ng bangbangsug gaya ng daral, pitis, baulo, panganan para sa aming almusal at sabay-sabay na pagkain sa hapag ng buong pamilya. May masarap na ulam man o pagkain, o kahit wala. Sa bahay, ang mga salita ng tatay ang batas sa bahay na dapat na laging masunod, kagaya pa rin ng utos ng aming nanay. Ang mga bagong kagamitan, gaya ng mga kortina, kubyertos sa kusina, sapin sa kama, sa unan, ito ay mga nagagamit lamang kapag may okasyon. Ang pinakapaborito kong okasyon ng mga Tausug ay kapag may kasalan, sapagkat dito lumalabas lahat ng mga makukulay na mga damit ng mga Tausug gaya ng sablay, bandung, batawi, supa-supa. Kapag ang mga lalaki ay may nais pangasawahin na babae, ay pupuntahan niya ito kasama ang kanyang pamilya at magpapasama sila sa hukom ng barangay upang isagawa ang paghingi ng kamay ng babae mula sa magulang nito sa bahay mismo ng babae. Magdadala ang mga lalaki na makakanin at magbibigay sila ng pera na kung tawagin ay lampik dila. Ang lampik dila o pera na ibibigay ng mga lalaki ay para sa mga magulang. Kapag ang alok na pagpapangasawa ay tatanggapin ng mga magulang ng kababaihan, ay magtatakda na ng araw ng pagturul-tayma o yung paghahatid na ng mga napagkasunduang dori at iba pang sukat o nais ng mga kababaihan o mga magulang ng babae. Ang mga pangantin o mga ikakasal ay bawal lumabas ng bahay sa loob ng 3 araw bago ang kasal, sapagkat kabilang sa pamahiin ng mga Tausug na ito ay upang maiwasan ang hindi magandang mangyayari sa pangantin. Kabilang sa mga ritual ng pagpapakasal ay ang pagliho sa mga pangantin o pagpapaligo sa kanila ng imam upang mawala ang kanilang kaba at maging matagumpay nawa ang kanilang kasal. Ang mga pangantin na babae ay nilalagyan ng mga pasal o henna sa kamay bilang palamuti. Sa araw ng kasal ay imbitado lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ng mga pangantin. Ang ibang ikinakasal ng mga Tausug ay idinaraos ang kasalan sa hotel o pribadong hotel, pero ang karamihan sa mga Tausug na nais ipagdiwang at idaos ang kasal sa bahay mismo ng mga pangantin upang lahat ng tao ay maimbitahan at makapasok, maging mayaman man o mahirap, sapagkat hindi gaya ng hotel na bilang at limitado lamang ang maaaring maimbitahan, sapagkat kailangang maraming bayaran kapag hotel ang pagdarausan ng okasyon. Kapag may namatayan naman, kabilang sa kultura ng mga Tausug ang ilibing ang patay sa kung saan ang lupang tinubuan nito o kung saan ito ipinanganak.
Halimbawa, kung isang tao ay taga Holosulu at dito siya namatay sa Zamboanga, nanaisin ng mga naiwang pamilya nito na dalhin ang bangkay sa Sulu at doon ilibing. Ngunit ngayon, dahil sa distansya at hirap ng buhay ng mga ang mga patay ay inililibing na lamang sa kung saan ang mas malapit at mas may murang lupa sa mga libingan ng mga Muslim. Sa paniniwala at tradisyon ng mga Tausug, bago paliguan ang bangkay ay babasahan muna ito ng Quran o banal na kasulatan ng mga Muslim upang may baon ito sa kabilang buhay. Ang mga maaaring magpaligo lang sa bangkay na babae ay babae rin na tinatawag na mga panday. At sa mga lalaki namang bangkay ay lalaki rin ang magpapaligo na tinatawag namang pakil. Pagkatapos paliguan ang bangkay at bago balutin ng puting tela ang bangkay ay bibigyan ng pagkakataon ang asawa, apo at malalapit na kamag-anak na magpaalam at humalik sa namatay. Ngunit ipinagbabawal ang patuluan ng kahit isang butil ng luha ang bangkay sapagkat ito ay magiging sagabal sa kanya sa pagtawid sa kabilang buhay. Ang bangkay ay darasalan sa moske bago ilibing. Ang ibang mga tausug ay nagdaraos ng pakain o pajamu pagkatapos ng 3 araw ng kamatayan nito o tinatawag na paghinangtu at hinangpito naman pagsapit ng 7 araw ng kamatayan nito. Nagpapakain ang asawa, mga anak at apo at malalapit na kamag-anak ng namatay sa ibang tao nang sa gayon ay makatulong ito upang madagdagan ang baong mabuting gawa ng namatay sa kabilang buhay. Ang mga tausug po ay sinasabing maisog o matapang. At sa isang kumpulan ng mga tao na nagsasalita, madaling makikilala ang mga tausug batay sa kanilang lakas ng boses sa pagsasalita na laging may kaaway kahit wala naman. Ang mga tausug ay kilala bilang mga bihasa sa pakikipaglaban sa Holosulu. Ang mga tausug ay kilala sa pagiging matapat sa kanilang sinasabi at may isang salita. Kaya't ako po, bilang isang tausug ay pinagmamalaki ko na ako ay isang tausug na Pilipino. Maraming salamat po.